Okay, what's up mga par? Magandang umaga sa inyo, no? Ngayon nga, no, magpaparehistro tayo ng motor. Itong kakabili ko lang na Yamaha Gravis. Bale, nakuha ko kasi ito, paso yung rehistro. Last 2023 pa nung huling rehistro nito. Kaya expect na nating may penalty to. Medyo, alam ko ang ad nito 200 yata, parang ganun. So on date pala ngayon, no? June 17, 2024. So bibilangan niya natin kung magkano ang gagastusin natin sa pagpaparehistro nito. Yung mga kailangan pala nating puntahan, no, unang-una is yung insurance. Pumunta tayo, doon tayo sa kilala kong mura na insurance. Diyan sa may colors, yung MAPRE. Mura lang dyan kaysa sa ibang insurance na medyo mahal. Tapos sunod naman, papa-emission tayo. Tapos pagkatapos ng emission is pumunta na tayo sa may LTO para ma-check na tong, ano ba yung naka-hazard? Ay, naka-signal light pala. Para ma-check na tong unit, tapos matingnan nila kung pasado ba sa LTO, tapos para ma-rehistro na. So yun yan, no, wala nang paligoy-ligoy pa. Tara, punta na tayo dun sa may insurance. So nandito na nga tayo sa may Las Piñas, no, dito sa may colors. Bale, hanap lang tayo ng parking, tapos pupunta na tayo dun sa may loob, sa may MAPRE na insurance. So ayun yung MAPRE, no, yung kulay violet na yan. So yun yan, no, ito yung mga kailangan natin na ipakita sa insurance para makakuha tayo ng insurance. Yung ORCR natin, yan. Tapos yung deed of sale, dalhin na rin natin yan. Pati itong may valid ID dapat. Yung ito katulad nito 2033 pa yung expired ng license nya, valid yung ID na yan. Yan yung papakita natin kasi second owner na ako nito, hindi nakapangalan sa akin. Yun nga, no, nakakuha na tayo ng insurance dito sa may MAPRE. Bale, ang insurance nandito is 290, no? Mura lang, no? Sa iba yata 500 or 600, parang ganun. Tapos i-add din na natin yung ano natin dito, no? Yung bayad natin sa parking. Bale, 20 lang naman yon. Bale, 310 na nagagas natin yan. Aray ko! Oh. Ano ito? Bubong puta. So yun yan, no, punta na tayo dun sa may emission. Kapag kukuha pala kayo ng insurance dun sa may MAPRE, no, kung ano kayo, kung second owner kayo ng motorsiklo kaya sasakyan, mas maganda kung yung insurance nyo is notaryado para yung insurance is nakapangalan na sa inyo. Tapos isa din pala, no, dapat yung ano nyo, yung OR nyo is may plate number na, kahit yung virtual number lang na binigay ng LTO, kahit wala pa kayong mismong plate number, yung mismong nakasulat lang doon sa OR is kailangan pakita nyo yun sa insurance. Hindi yata kayo bibigyan ng insurance pag wala kayong ganun. Yun yan, no? Nandito na tayo sa may emission. Papa-emission tayo. Okay, yun yan, no, nakakuha na tayo ng emission. Aray ko, puta, lagi ako nadadali sa aray ko. Nakakuha na tayo, no. Bale, sunod na punta naman natin is may LTO na. Eh, harap lang naman ito yung LTO eh. Kaya saglit lang to. Yan yan, no. Tara, punta na tayo dun. Init, diba? Yan yung LTO, palabas dito, harap lang mismo. Kaya lagi dyan ako nagpapa-emission eh. Kahit yung RS150 ko, dyan ko din pina-emission. Saan unang pupunta kaya doon? Unang pupunta? Sige, salamat. Saan mo pwede mag-parking? Parking. Punta tayo sa malapit.
Okay, yun yan no. Tapos na tayo magparehistro. Saglit lang tayo dito sa LTO. Halos 30 minutes lang yata. Parang ganun. Ganun lang yung tinagal ko dito sa pag-iintay. Ewan ko lang sa ibang LTO branch pero dito kasi sa Las Piñas, mabilis kasi dito. Yun yan no, hindi na tayo kakabahan na baka magka-penalty tayo. 12K pa naman pag hindi rehistro motor mo, tapos pag LTO nakahuli, medyo mabigat-bigat yun. Impound pa yung motor mo, abala pa sa'yo, diba? Parehistro mo na motor mo. Tapos medyo malaki yung binayaran ko kasi 2022 huling rehistro nito, sabi daw ng LTO, wala 631 yun, plus 631 sa LTO. Alam ko 200 plus lang pag hindi late malaki-laki din yung inad ko. Pero i-compute natin yung mismong lang kapag walang penalty. Bale ito pala lahat ng total ng lahat ng ginastos ko. Tapos ito naman kapag hindi late registration yung motor mo, ito lang gagastusin mo. Mababago yung price na yan kung sa ibang insurance ka kukuha. Kasi doon sa ginawa kong insurance is mura lang, 290 lang yung insurance dun Sa iba 500 yun, alam ko Tsaka yung sa LTO hindi pare-parehas lang ng window. Kasi merong iba step by step talaga. Yung parang sa Las Piñas parang sino-shortcut yata nila, parang ganun. Mabilis lang yung sa Las Piñas, kaya dito ko lagi nagpaparehistro Halos wala pang 30 minutes makukuha mo na yung yung OR mo. So dito ko na tatapusin itong video na ito Sana natulungan ko kayo kung paano nga ba mag-renew ng ng OR ng ating mga motor.